Napakunot noo ako nang bigla siyang pumunta sa gilid na parte ng kubo at bumalik siyang may dalang gitara. Anong gagawin mo? Nagtataka kong tanong. Pero binigyan niya lang ako ng isang ngiti na kayang tunawin ang puso ng kahit sino. Pero sa palagay ko, hindi. Gusto ko lang kumanta. Pagkatapos ay sinimulan niyang hawakan ng kwerdas ng gitara gamit ang kanyang mahahaba at mayabang na mga daliri. He started singing at wala akong nagawa kundi ang tumayo, tignan at pakinggan siya. Sa wakas, nandito na ako sa piling mo dahil kung ano ang meron tayo ay totoo, wala na akong mahihiling pa. Sa mundong ito, sa baliw na mundong ito, tayo ay nakaligtas kahit ano pang tawag nila. Ang lamyos ng boses niya ang namayani sa paligid namin and I just found myself locking my eyes on him while listening to his voice. Mga gabing walang katapusan, sulit ang laban, kung sakaling mahahanap tayong muli ng pag-ibig. Tumingin siya sa akin at hinayaan ko ang sarili kong madala ng mga titig niya. Oo, mas mabuting umalis kung kailan sumobra na. Umalis ka na lang bago ka pa masaktan. Mula sa sandaling ito ang ating awit ng pag-ibig. Patuloy nating isusulat ang mga linya. Kung gaano na kalayo ang ating narating, ang lakas ng pakiramdam na ito, patuloy tayong sasayaw sa gabi. Hinayaan ko siya. Hinayaan ko siyang kumanta sa harap ko habang pinipigilan ko ang sarili kong umiyak, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa lyrics ng kanta. Hindi ko pa ito narinig dati, at bakit sa kanya ko pa narinig ang ganoong kanta? Natapos siyang kumanta at nanatili akong nakatayo hanggang sa natagpuan ko na lang siyang nasa harapan ko, malalim na nakatingin sa akin. Here. Inabot niya sa akin ng isang bouquet ng rosas at hindi ko maiiwasang kunin niyon. Inamoy ko iyon at hindi ko maiwasang mapapikit sa bangong tinataglay nito. Goodness! Ngayon lang kumalat sa paligid ang amoy ng mga rosas. In the first place, hindi ko alam kung bakit niya ako dinala dito at kung bakit kailangan niya pang kumanta. I know his voice is good, kabaliktaran nito ang pagkatao niya. Kung gaano siya katigas, ganoon naman kalambot ang boses niya. He used to sing me a song when we were kids. Ako ang nag-aalaga sa kanila simula nang umalis ka. Napatingin ako sa kanya nang bigla siyang magsalita. Is he talking about the roses? Alam ko kung gaano mo kamahal ang mga rosas at noong umalis ka ay napagdesisyonan kong simulan ng mga bagay na tulad nito. Tumingin siya sa akin at ang nakikita ko lang sa kanyang mga mata ay pagmamahal. Marami akong tinatanim na rosas. Inaalagaan ko ang mga ito hanggang sa lumaki. Binili ko ang lupang ito rito at hinayaan ko munang si Trustin na alagaan ito ng ilang taon noong may negosyo ako. Ngumiti siya bago tumingin sa akin. Lumipas ang mga taon at naisip ko ang pagkakaroon ng isang kumpanya ng mga rosas at ipinangako ko sa sarili ko na ang mga rosas na ito ang magbabalik sa akin muli. Ang tingin na ibinibigay niya sa akin ay kahit papaano ay mahirap ipaliwanag. At hindi ako binidmo ng mga rosas na ito. Sila ang dahilan kung bakit kita muling nakita. Hindi ako nagsalita. Kahit isang salita lang ang narinig ko mula sa bibig niya. Hinayaan ko siyang magsalita. Ibinaling niya ang tingin sa parang napuno ng mga rosas, saka niya inilagay ang dalawang kamay niya sa bulsa niya bago bumuntong hininga ng malalim. Isa akong tanga. Alam ko sa sarili ko na ikaw ang una kong minahal, Danica. Hindi ako kumibo sa sinabi niya. Noong umalis ka, sinasabi ng lahat na patay ka na, pero hindi ako naniwala. Tumutibok pa rin ang puso ko para sa'yo at alam ko nandito ka pa rin. Hindi ko pinansin ang annulment paper natin, Danica, dahil abala ko sa paghahanap sa'yo. Tumingalaw siya sa langit at nakatitig pa rin ako sa kanya. Ang hirap mong hanapin, kaya hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero sinubukan kong maghanap ng pag-asa sa pinakamadilim na araw at magtuon ng focus ko sa pag-asa. Hindi ko hinuhusgahan ang kakalaran. Bakit? Patatapusin mo muna ako, Danica. Hindi niya man lang akong hinayaang magsalita. Tapos isang araw nakita ko ang mga litrato mo. May nagsabi sa akin na hindi ikaw iyon pero kilala kita, Danica. At nang makumpirma kong ikaw nga talaga iyon, parang bumalik na naman sa dati ang mundo ko. Napapikit ako, ayokong paniwalaan ang mga sinasabi niya. Ayokong isipin na sa pag-alis ko ay may napahirapan din ako dahil akala ko hindi ako ang mahal niya.
Sa lahat ng mga panahong iyon, iniingatan ko ang pagmamahal na iyon sa aking puso. Dahil ang buhay ko kung wala ito ay parang hardin na walang araw kapag ang mga bulaklak ng rosas ay patay na. Plinanil mo ba ang lahat kung bakit nagtatrabaho ako sa iyo ngayon? Malamig kong tanong. No. Mabilis kong nilingon ng tingin sa kanya at ganun din siya sa akin. Ngayon magkaharapan kaming dalawa at ayoko nang nakikita kong emosyon sa mga mata niya. Can't he just hide it like what he used to before? When I opened my company, I decided to find some things that can introduce my company. I didn't mean it to be modeling that time, pero habang naghahanap ako, nakita ko ang pangalan ng kumpanyang pinagtatrabahoan mo, and I tried contacting them. I call your manager and they didn't hesitate to agree. Akala ko matagal pa pero hindi ko maipaliwanag ang mararamdaman ko nang nalaman kong nandito ka na sa Pilipinas. Napahigpitan hawak ko si Rosas. That's it. Kahit sabihin ng hindi siyang dahilan kaya nasa ganitong sitwasyon ako ngayon, para sa akin siya pa din ang dahilan. At mas hindi ko maintindihan kung bakit ako pa at bakit pumayag agad ang manager ko. Si Joy at ang anak mo, kumusta naman? Hindi ko masikmurang sinasabi niya ang lahat sa akin ngayon ng personal na buhay gayong mayroon siyang sariling pamilya. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang sumunod niyang mga sinabi. Hindi ko siya anak. I knew it from the start. Mahinang sad nito. Ano? She's not my daughter, Danica. I secretly took a DNA test nang ipinanganak siya. Hindi alam yun ni Joy. At hanggang ngayon ba wala pa ding ideya si Joy maging yung bata? Nagtataka kong tanong. Yes, I don't want Zaya to be sad. Alam kong hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ni Joy kapag wala ako. Kasunod nito ang isang malalim na buntong hininga. Ginawa mo yun dahil mahal mo si Joy. Gusto kong palakpakan ng sarili ko dahil nasasabi ko na iyon ang hindi nasasaktan sa harapan niya. I don't love her, Danica. I love you. Seryosong saad nito na ikinatawa ko. Clark, look me in the eyes. Nakikita mo bang mahal pa kita? Matapang kong saad at mas tinignan siya pero nagulat lang ako sa mga sumunod niyang sinabi. Paano kung sabihin kong oo? Maniniwala ka ba? Sa tuwing tinitignan kita, Danica, nakikita ko pa rin na mahal mo ako. Puso mo lang ang hindi nakakakilalo sa akin, Danica. Parang bigong-bigo siya habang sinasabi iyon. Mas lalo akong napailing. Nakikita mo? Pero ako mismo hindi ko ramdam. Clark, I don't want to make another mistake. I love someone else and I already give myself to that man. Tuloy-tuloy kong saad at huli na nang mapagtanto ko ang sinabi ko. Tinitignan ko siya at isan-iling at tawa ang pinakawalan niya. Nako, sabihin mo nga sa akin na kasinungalingan ang naririnig ko, Danica. Clark! Just tell me that it was a lie. Sigaw niya sa harapan ko na ikinaatras ko. You didn't give yourself to someone else, right, Danica? Napuno ako ng takot sa dibdib nang nanginginig ang boses niya. Hindi ako sumagot sa kanya at nanatili akong nakayuko dahil ayoko siyang tingnan. Ayokong bawiin ang sinabi ko dahil totoo naman at hindi ko ikinakahiyang ibigay ang sarili ko kay Chase. Chase deserved me more than someone else. Nang umabot sa halos 2 minutong hindi ako sumagot, ay tumalikod siya sa akin kasabay ng paghilamos niya ng mga palad sa mukha niya. And before I could react, I see his shoulder shaking back and forth at sa hindi ko malamang dahilan, nakikita ko kung paano niya pigilan ng hikbi sa bibig niya. What the hell? Napaigtad ako nang magmura siya at mabilos itong naglakad papalayo. Tatawagin ko pa sana siya pero mas kung anong pumigil sa akin. Hawak sa kamay ang rosas na bigay niya, maingat ko iyong binaba. I'm sorry for hurting the person who take care of you. Siya na ding mismo ang nagsabi na para akong isang rosas. He needs to stay away from me so he won't get hurt. Pagkakausap ko sa bugkos ng rosas bago itinoo ng sarili ko sa mas malawak na rosas sa unahan. Gulong-gulo na din ako. Gusto ko na itong matapos. At mas mabuti nang naipapakita at naipaparamdam ko sa kanya na hindi na kami pwede. Para lumayo siya sa akin ay gagawa siya ng isang bagay na maaring magpasuko sa kanya. Ilang minuto akong nakatayo doon hanggang sa may narinig akong pagtawag ng isa sa mga bodyguards ko. Ma'am, tara na po, masyado ng gabi. Tumanggo ako at sumama sa kanila. Iniwan niya ako dito pero alam kong siya ang nagpasunod ng mga bodyguard ko dito.
Bago ko iniwan ang kubo at ang rosas na bigay niya, ay mabilis ko pa itong sinulyapan. Ang rosas at tinik at ang kalungkutan at kagalakan ay magkaugnay.